Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Sa Tagalog movie, sa edad ko ngayon, 76, lahat ng bida natin sa pinikulang Tagalog movie, si Telly Babasa ang kinaaway nila. Ang gusto nilang gulpihin. Ina-hire nila ako talaga palagi. Tapos, huwag niyo masyado tutuhanin niya, bata ni Fernando po yan. Madilim pa lang ay bumiyahin na ang Rai TV papuntang Batangas upang mabisita at makakwentuhan ng personal ang isa sa pinakakilabot na stuntman kontrabida ng mga maaksyong pelikula noon na si Telly Babasa. Panoorin ang video hanggang dulo at mamangha sa kwento ng buhay ng maangas na kontrabida. Magandang umaga po. Hi, sir. Magandang umaga, Pargo. Good morning po. Good morning, sir. Magandang umaga. Magandang umaga. Uy, magandang umaga. Kaibigan ko. Namumukha ko. Ako yung Telly Babasa. Ang edad ko, 76. Kasi ako, laking Batangas ako eh. Dito ako pinanganak. Diyan sa lumang palengke. Kasi may luma na ngayon, may bago eh. Doon ako sa luma. Tsaka sa lumang BT ko. Kasi magkatabi yung lumang palengke, BT ko. Tapos istasyon na yan. Doon ako laki sa Batangas. Naalala ko si Roberto Gonzales, si Betong. Siya nag-umpisa at saka si Florante Picate. Nung araw na nagkakarate ako, ang master ko si Boy Picate. Yung pinadadala natin sa Australia, ang galing ng taong yun. So, noon yun ang natatandaan ko. Kaya ako nakapag-artista dahil kay Betong, kay Roberto Gonzales. Sabi ko kay Roberto, pare, maganda ka kasi lalaki. Ang ganda lalaki kasi noon eh. Ngayon sabi ko, ikaw, pwede ka mag-artista. Maganda ka lalaki. Ako, talagang hindi po pwede. Hindi pa siya artista noon? Hindi, artista na rin si Beto. Oo. Ngayon, nagulat na lang ako. Nag-iinsayo na ako na Jimmy Reyes sa Thunder. Thunder Stuntman. Kaya ang una kong pelikula kay Fernando po yung Esteban eh. Tapos yung Sigaw ng Digmaan, yung napatay siya ng mga Hapon. Kasi sa dami nang napatay ng Fernando pong Hapon. Ako, siguro, kung ilang beses ako namatay dun eh. Palit ako ng palit ng dami. Di ba ako lumalabas nun? Ayaw ko lumabas nun eh. Ayaw ko mag-artista. Pwede ako extra, ganun. So, kasama ako ng mga kuha natin, yung mga extra na kuha. Pero nagagalit si manager pagka tinawag mo extra yung mga tao. Si manager, ang tawag namin kasi manager. Si Fernando po Jr. yun, yung hari natin, na hari ng pinikulang Tagalog. Si Fernando po Jr. Yun ang manager namin. So ang tawag namin, na yung close sa kanya talaga, manager. Pagka hindi ka close, hindi ka tatawag ng manager. Ang tatawag mo sa kanya, Rani o Mr. Po, mga ganun. Pero kung talagang bata ka niya, halimbawa kagaya ko, bata ako ni Fernando po, ang tawag sa akin, Telly. Ang tawag ko naman sa kanya, manager lang. Nung araw na kumakandidato yan ng presidente, sabi sa akin ni na Binay, at saka maraming mga senador, ang sabi sa akin, Telly, wag mo tatawagin ng manager si Fernando po, presidente, tatawag mo sa kanya. Tapos tinawag ako, Telly, manager! Gumanon ako. Siyempre, hindi ko naman siya pwedeng tawagin Mr. President o baka mabira ko noon. Ang tapang ng tao mo, ang laki noon eh. Nang Google Pay talaga yun. Mamaya, siyempre, di ba? So, kung ano itawag ko sa kanya, masagot. Hindi pwede yung pagtawag sa'yo, sasagot ka, opo, Mr. President, hindi pwede yung ganun. Kung ano yung tawag mo sa kanya, yun ay tatawag mo. Manager! Opo, andyan na po. Ganun lang ako eh. Alam mo, hindi naman ako nagyayabang sa'yo. Sa Tagalog movie, sa edad ko ngayon, 76, lahat ng bida natin sa pinikulang Tagalog movie, si Telly Babasa ang kinaaway nila. Ang gusto nilang gulpihin. Ina-hire nila ako talaga palagi. Tapos, huwag niyo masyado tutuhanin niya, bata ni Fernando po yan. Talaga? Hindi, totoo lang. Pero lahat ng bida natin nakasama ko, lahat ginulpi ako yan. Sina Eddie, sina Gestoni, si Ronnie Ricketts, si Daboy. Hindi, nagulpi ako ng mga yan. Si Bong Revilla, si Senador. Ang dalas akong gulpi niya. Nakarami ako ng mga pelikula sa lahat ng mga bida natin. Pinakamababang ginawa ko sa lahat ng bida natin sa Tagalog movie,
pinakamababa, 2, 3. Karamihan, 6, 5. Lahat yan, hinaharap pa kasi sa totoo lang, sinasabi ko nga sa mga audience, sa mga tao, at saka sa gusto mag-artista, mas mahirap ang routine. Ang bakbakan, ang routine, mas mahirap kaysa dialogue. Kasi ang dialogue, tatandaan mo lang eh. Ang routine, tatandaan mo rin. Pagka tinamaan ka, sorry ka. Huwag ka lang makatama sa bida. Pagka nakatama ka sa bida, wala ka na nabuhay. Hindi, totoo lang. Bawal tumama. Pagka bawal tumama, kontrabida ka o kaya guns ka, tinamaan mo bida, talo. Hindi naman awa ng Diyos. At saka, iba, ang laki ng pagkakaiba ngayon. Ngayon, halimbawa ngayon ang pinag-usapan natin ngayon. Halimbawa, ang bayad mo, 3,000 isang araw. Aba, gagawin mo lahat kung anong gusto ng paggawa ng direktor sa'yo, o na assistant, o ng kwan. Halimbawa, tumalong ka ron. Lang ang bayad mo, 3,000. Hindi ka mukha nung araw. Pagka nagsalita ka ng isang salita lang, iba na bayad nung. Nung araw ng panahon ko yung tatalong ka dyan, ako lang yung, di mga bote yan, mga bote ng yung babasagin, hahawiin mo yan, susuntukin ka ng bide, bagsak ka sa kwan. Lahat yan, naranasan ko yun, nahulog dyan, nagtumbling dyan, sa hagdanan. Awa ng Diyos, wala naman, kasi pinag-aaralan ko yan Noong kami nasa Thunder Stuntman. Sa Thunder Stuntman, ang patihulog, damo lang to, lupa. Walang kutsong, walang isang palapag yun. Oo! Tapos may Armalite ka. Kahoy. Ngayon, Armalite, kunwari, pagka gijar ka, di ba? Pagkatapos, ibaba mo yung baril. Kasi ang baril, binabayaran kasi yung baril nung araw Halimbawa, sarhento ng krami ka, sarhento ng pulis ka, o ng PC nung araw. Aarkila sa'yo, 20 baril, kung anong baril ay bibigyan mo. Nandyan ang Armalite, nandyan ang 45, nandyan ang 38, nandyan lahat. Sasabihin sa'yo kung ilan ang bibili mo, kung ilan ang gagamitin mong baril. Kaya bawal. Mahirap talaga. Totoo, nung araw. Ngayon puro props daw May props pamalayo. Pero pagka totoo, kamukha ko, fight director din kasi ako Kilala ko ng mga effects man. Huwag niyong bibigyan ng fake si Taylor, magagalit sa inyo yan. Hindi, totoo lang. Kasi ayaw ko umawak ng fake Kasi yung kahoy, ayaw ko umawak ng kahit mukhang totoo. Kasi bumabaril ako palagi Kasi kukulose up mo ako, pagkatapos aasta ako. Puporma ko. Kasi nung araw kasi, nung panahon namin, pag maganda kang lalaki, pogi ka, pwede ka na. Pogi ka Tapos ang manager mo, alam mo na kung ano. Di ba? Basta pogi ka nung araw, okay lang yun. Nung araw, kahit maganda kang lalaki, even Fernando Po Jr., nag-aral na ng samahan doon sa buong stuntman, samahan na stuntman. 2 buwan ang pinag-aralan niya. Si Rudy Fernandez, ganun din. Sina Lito, sana yun. Nag-aaral yung mga sa stuntman kasi kailangan pag-aralan mo mabuti yung pagsuntok, paghawak ng baril, paglakad. Lahat pag-aaralan mo yun. Hindi pwede yung pwede na yan. Pwede na siya ngayon. Ngayon, pwede na yun. Kasi, bawa, ikaw yung manager. Alam mo na kung ano yung manager. Alam mo na kung sino yung mga talent o ano. Ako yung pogi na artista. Pwede na ako kahit hindi ako mag-workout. Kasi pogi ako Pogi ako Di ba? Nung araw kahit pogi ka, mag-aaral ka. Hindi pwede hindi. Hindi. Ang laki ng pagkakaiba nung araw. Miski na siya sinakwan, kamukha ni Julio Diaz. Si Julio Diaz, I don't know kung patay na o buhay pa. Alam ko patay na Wala nang balita kay Julio Diaz Alam mo, sa totoo lang, si FPJ, napakabuting tao. Napakagaling. At saka basta bata ka niya. At saka pagka gusto ka ni Fernando Po, gusto ka niya. Sasamahan ka niya kahit saan. Ngayon, kung hindi ka niya gusto, hindi ka makakasakay sa kotse niya. Ganun si Fernando Po. At saka matapang yung taong yun. Bilib ako sa taong yun. Ibang klase yung taong yun. At saka si manager, kaunting ungot mo lang at bata ka niya. Kahit na magkano. Hindi naman ako nagyayabang Si Betong,
nung araw, lumapit sa akin niya kasi nakakuha yata ng I don't know. Ngayon, si Betong, hindi naman ako nagyayabang. Parang Teli, lapit mo na kay manager. Nilapit ko kay manager nung Pasko matagal na. Alam mo ba binigay sa kanya? Papasko ni Marda, 25,000 sa cheque. Hindi, totoo lang. Wala na si Betong noon. Wala na. Kumbaga, talagang nung araw lupagin na talaga si Betong ang tapang nung araw nan. At saka, sa karate talaga ng mamang yan. Shotokan kasi yan Shotokan Tsaka magaling talaga si Betong nung araw pa. So, naging kaibigan ko yan. Inabot ako ng 12,000 kay Fernando po isang araw Oo, nung araw. Nung araw yun, sarap ng buhay. Nung araw pa yun. At saka nung araw, iba. Ang 5 nabibili ang 5 nung araw Hindi ka mukha ngayon. Sa Big Four. Wala. Ang nagkukwento lang sa akin si Tingaling, si Berting Labrak, si Robert Talbe. Tapos yung ibang kamag-anak niya, kinukwento sa akin na sila kasama. Dapat daw talagang kasama noon si Jess Lapid Sr. Wala na si Jess Lapid. Hindi makita. Hindi pa patay yata si Jess Lapid nung araw. Si Fernando Bo Jr., matapang talaga yun. Naka-Hawaiian polo po yun Ang nagkukwento nun sa akin, si Robert Talbe ang nagkukwento sa akin noon. Pare, ilang tasa na inom kong kape. Sabi daw ni Talbe. Kasi si manager nag-alit pang batonis babes, sabi niya. Kasi si baby ako nga. Tingnan nyo, wala akong dala Gumaganon. Tapang doon Fernando po. Kinukuha niya yung mukha niya. Tingnan nyo, wala akong dala Ginaganon sa Big Four. Kasi nung araw, I don't know yun ang balita ko Kaya nagalit si Jess Lapid kasi bata niya nung araw yata si Nancy Roman. Yung maputing babae na dinipensa ni Jess Lapid. Bata ni Fernando po yun si Jess Lapid. At saka magaling talaga yung mamang yun. Yung mamang yun, tumatalon yung mamang yun sa unang floor. Pagbagsak nun sa baba, hindi na nabulo. Kami nabulo. Siya hindi, pagbagsak tayo kagad yun. Ganun si Lapid, ganun katibay ito nun Gumugulong pa. Kami gumugulong pa. Sila hindi na, si Jess Lapid hindi na, pagbagsak nakatayo. Tayo talaga. Tapos, rekta na. Tayo ka, ganun katigasan tuhod nung mamang yun. Kaya magaling talaga yun. I don't know si Junior Restorenas, inabot ko. Pero Jess Lapid, hindi ko inabot kasi ayaw ko mag-artista nun na hindi ako magaling mag-routine. Gusto ko magaling ako mag-routine. Para kay Fernando po, So, yung instructor namin nung araw, tuwan-tuwa. Kasi ang pinag-aaralan ko, puro Fernando po Ayaw ko mag-aral ng iba. Ang gusto ko, FPJ lang ang minamaster ko. Pero ang bigay na sa akin ng break, si Dolphy. Ay, ganun? Oo, si Man Dolphy. Binigyan ako ng break niyan. Pinatay ako na Amerikana. Kadal lalaki, di ba? Guwapo nung araw Meron kasi marami na sumunod sa kanya Lahat halos ng bida. Nawala Hindi, totoo lang. Kaya humina tayong pinikulang Pilipino. Pagkatapos isa na lang gumagawa na action, si Coco Mardo po, si manager talaga, hindi siya yung tatawagin mo extra ang kwan, magagalit siya yung mama. Ang kailangan tawag po sa kanya, talent. Kasi si Fernando po mahilig parang makikain sa mga goons. Sasabay ng pagkain. Tanghalian. Si Fernando po, sasabay ng pagkain siya yun. Ngayon, sasabihin nun, teka, bakit iba pagkain nyo sa pagkain ko? Ang sarap ng pagkain nila Mga bida, mga kwan. Kami mga goons. Puta, sasamahan pagkain namin, okay lang. Pero iba talaga yung pagkain ng bida. Tsaka ng mga kwan, iba. Mga social, iba. Ngayon sabi ni pero ba't ganun? Sabi niya, baka po na shooting. I know, nasa Leia pa siya noon Leia Production. Leia noon. Oo. Kasi, nung araw nung matapos ang kontrata ni Fernando po sa FPJ, doon sa production niya, with Efren Reyes Sr., lumabas ng freelancer yan. Kahit saan pwede lumabas si Fernando po. So, lumabas yan sa Leia. Doon niya nakita kami sa Leia. Bakit ba pagkain nyo? So, tinigil ni Fernando po yung
yung shooting. Pinatawag lahat ng producer. Miniting ni Fernando po Jr. yung mga producer. Kasi nararamdaman ko siya, tsaka alam ko. Sinabi kasi ni Fernando po yung sa amin eh. Miniting ko yung mga kapwa ko producer. Sinabi ko sa kanila na mas masarap kailangan ng pagkain ng, o kaya pareho na lang. Yung pagkain ng mga casting at saka ng mga goons, saka ng mga extra. Yung mga talent, iba. Kumbaga, pare-pareho lahat ng pagkain, wag mag-iiba. So, yun. Nakakatuwa nga eh. Kasi, sa totoo lang, mahal na tao. Hanggang ngayon, magsabi ka ng kwan sa laban kay Fernando po, magagalit siya tao. Ano? Bakit? Nakasama ba yung ganun yun eh? Ako, hindi nila ako maano. Sa totoo lang kasi hindi ako nagsisinungaling eh. Yung mga naday dito, sina Cynthia Laster. Nakakasama ko lahat yan. Oo, gustong-gusto ako ni Cynthia, yung babae. Sumipa yung babae yun. Parang kamay ang paa nun. Oo, ang bilis. Magaling talaga yan. Magaling talaga si Cynthia. Artista talaga yan. Artista talaga. Pero awa ng Diyos, hindi naman ako tinatama. Pero mo, 7'6" na ako ngayon. Siguro 32 na umpisa ako. Nung matuto ako pero bata pa ako noon. Nung gusto ko na mag-artista. Kaya lang, siguro 3 taon, 4 na taon bago ko na perfect yung suntukan kay Fernando. Barako ko, kumukha nung isusumbong ito sa tatay ko with Judian Santos. Oo, matapang ako ron. Pero marami ako role na sa kulungan, mayor ako lagi. Oo, siyempre malaki ako noon eh. Tsaka mahaba ang buko noon. Tapos bigla lumabas yung isang kontrabida natin na mas malaki sa akin. Akong ginagawa eh, kundi mag-text, tapos mag-YouTube, mag-ganon, tapos mag-post. Wala akong ginagawa kasi. Kasi swerte nga ako dahil dito bumili ng bahay ang anak ko eh. Si Ruby, yung nasa Japan. Oo. Pero taga rito ako talaga. Sa loob na 1 linggo, 4 na beses ako pinag-workout ng asawa. Wala. Awa naman ng Diyos. Wala naman akong arthritis, etc. Pero nung araw, nagbabasketball ako. Kaya, oo. Kaya nung araw, 9 years ako naglaro ng basketball. Si Romy Diaz, naging coach ko yun eh. Sa basketball? Oo, sa basketball. Nung araw. Tsaka si Romy, gustong-gusto ko niya nasa sa kanya. Halimbawa, pupunta kami ng Lipan, location kami. Romy Diaz. Sino mga guns nyo? Titingnan niyo sa listahan. Ito si Telly Babasa, gusto ko makatabi. Ay, pero mo, tatabi niya ako. Kami, ang katabi niya, si Roel Bernal, si Romy Diaz, tapos Telly Babasa. 3 lang kami doon sa loob ng kwarto. Kasi tapos sa baba, puro, alam mo naman sa Batangas nung araw eh. Mag-shooting kami rito. Location nung araw. At saka hindi, palagay ko sa ngayon, yung mga, I don't know, hindi ko naman sila sinusukat. Pero mahirapan sila mag-location ngayon. Kamukha ng ginagawa namin nung araw. Na halimbawa pupunta ka ng Bataan, pupunta ka ng ganito. O 1 linggo ka ron, o 2 araw ka lang dito. Lilipat ka na naman. Yung bang ganun? May hindi kamukha nung araw, iba. At saka mas masarap nung araw magtrabaho. Kaysa, malaki ang pagkakaiba. Kasi, kumbaga, sa mga baguhan. Halimbawa ikaw, babayaran kita ng 10,000 isang araw. Mga ganun. Nung araw yun. Iba pa yung gagawin mo. Halimbawa, magpapatulog ka. Iba yun. Magdadailog ka. Iba bahid sa'yo. Hindi ka mukha ngayon. Halimbawa, 5,000 ka. O 3,000 isang araw. 5,000. Lahat yun. Nung araw talaga. Halimbawa, Telly, susutokin ka ng bida. Yung last blow sa'yo ng bida. Susubsub ka dun sa yung mga boting, mga beer, mga ahawi mo yan. Another bahid yung pare. Yung mahuhulog ka lang sa kamukha ng Waway, si Buboy Montano, binaril ako ni Cesar. Malakas pala. Oo. Iba. Mahuhulog ka lang sa squatter, hindi, squatter area. Yung may mga sapa na ron nandun yung mga floating squatter, parang ganun. Okay.
Huawei ang ginagawa namin pelikula, ay babaril ako ni Cesar. Siyempre, mahuhulog ako. Ang laki ng etsa. Sa totoo lang, buhay na buhay. Mga ganun sa mukha ko. Wala, hindi ako pwedeng dumulan. Kaya hindi ka pwedeng hindi magpapadubol ka. Hindi pwede. Pwede sana kung pwede. Kasi hindi pwede. Kita ang mukha mo, kita ka, malapitan kasi. Kukulot mo, pagbagsak mo, pag-ahon mo. Doon na sila dumudumi. Doon na sila dumi lahat ng mga taong yun. Floating squatter nga eh. Ang laki ng bahay Siya- nun, sir. Oo, halimbawa, ang presyo ko nung araw, 2,500 ang presyo ko noon. Yung walang double ako, 3,000. Okay na ako noon. Tapos, anong kailangan mo, Telly? Kailangan ko ng alcohol, isang drum na tubig. Hindi, totoo lang kasi maliligo ka. Makita mo yung mga ito sa lalak. Mga buhay, mga ganun. Maawi mo. Mabigat nung araw. So, ikaw talaga gagawa. Pagka hindi mo kaya, bahala ka sa buhay mo. Wala kang choice eh. Di mabalian ka o mababalian ka. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtulong sa amin, sa akin. At dito sa mga kasama ko, napakabubuting tao nila. At tandaan po ninyo, huwag po ninyo silang pababayaan. Salamat po ng maraming sa inyo. Ako po yung kontrabida nung araw, si Telly Babasa. Pero okay lang pare ko. May awa ang Diyos sa akin eh. Alam mo, kahit pa paano, nagkakasistema ako ng maganda. Yan ang asawa ko. So, kung kumukha mo, tumaba lang na kaunti. Saka siya nagbibigay ng workout sa akin, saka siya nagbibigay ng sistema sa buhay ko. Kasi kung wala yung asawa ko, saka yung mga anak ko, I don't know kung nasaan ako. Kamukha siguro ko ng iba. Wala naman ako pinagsisiyan, natutuwa nga ako at ganito, pagkatapos na-meet ko kayo na ni-entertain niyo ako mabuti. Maraming salamat sa inyong dalawa. Natutunan ko kay Mang Telly ang pagpapahalaga sa kung anong meron ka at ang walang katumbas na pagmamahal sa pamilya. Maraming salamat sa buong Babasa family na sina Ma'am Ann, Happy, Reyna, Ruby at Ronald Babasa. Gayon din sa Herrera, Navarro at Bubiles family. Sana'y suportahan nyo din mga dre ang kanilang YouTube at TikTok account para sa update kay Telly Babasa. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.